Pasintabi lamang po. Ayan po, yung lumalabas po na katas po, no, ng mga karne ay nangangamoy sa kanilang lugar. Ayan. Nakakabahala na daw po yung amoy, Idol. So merong bodega. Ayan, opo. Ni-raid ng Bureau of Customs. Opo. At yung bodega yon ay naglalaman ng mga karne. Siguro imported na karne. Frozen goods, opo. And then pinabayaan na pong nakatiwangwang after that. Ilang araw na po? July ni-raid? July 22 pa po. Okay. So mahigit isang buwan na. Opo. Ngayon po, nangangamoy na. Sobra po. Yung mga karne. Marami na po nagre-reklamo sa akin sa barangay. Saka nagkakasakit na rin po yung dahil pag dumaan po kayo talagang maamoy niyo yung mabahong amoy. Maski na po nakamas kayo, talagang maamoy niyo. Sige po, ngayon po mismo, palinis natin yan sa mga taga Bureau of Customs. Attorney Vincent Philip Marunilla, spokesperson ng Bureau of Customs. Magandang hapon po, Attorney Marunilla. Sir. Good afternoon, Senator Rafi, at good afternoon po sa lahat ng nakikinig sa program. Meron daw po ni-raid yung inyo pong mga kawani dyan sa BOC na bodega ng karne sa barangay 133. Sir? Yes sir, opo. No? Nalagi po sa attention namin sir yung concern na yan ng mga staff nyo. Agad po namin kino-ordinate dun sa raiding team no, na nagsagawa niyan. I-transfer na po nila yung jurisdiction sa aming law division sa Port of Manila. Yun nga lang po, hindi po nagkaroon ng koordinasyon yung may-ari sana nung imported meat, smuggled meat na yan at mukhang tinakasan po. At meron po nagkaroon ng delay dun sa proseso ng pagdidinig at pagdidispose po niyan. Nagkaroon na po kami sir ng kautusan na agad-agad makipag-coordinate yung aming team dyan po sa lugar na yan at ma-i-dispose na po yung mga karne na yan. At nagutos na rin po si Commissioner Rubio sir no, ng investigasyon para tingnan bakit na-delay ng ganyan. At umabot tayo sa ganyan at nagkaroon pa ng masamang amoy bago po na-actionan yung immediate na disposal na yan. Kung napabayaan naman po na ng... Opo, sir. Attorney, pwede ba ngayong araw mismo? Opo, magko-coordinate po yung aming mga tauhan ngayon sa barangay po, sir, no? Para po ma-pull out na po yung meat na yan. Bukas po, sir, karamihan po yan, pinapa-action na ni... Ay, wag po bukas, attorney. After po nito, sir, pa-coordinate na po namin yung mga tao namin sa mga barangay officials. Okay. Siyempre, gagawa ka ng coordination po sa Manila City Hall Sanitation. Engineer Manny Taguba, Division Chief ng Manila City Hall Sanitation Department. Engineer Taguba. Good afternoon po, Senator Rafi. Opo, Engineer, baka pwede ko kayo mapunta sa Barangay 133, Zone 11, Tondo, Maynila. Engineer, kasi sobrang baho, baka nagkakasakit ng araw po yung mga tao doon. Pagpapunta ko kayo ng mga doktor, mga health workers po ninyo doon, kung pwede lang, engineer. And then ibibigay po namin sa inyo yung numero ng Bureau of Customs para meron din kayong coordination sa kanila doon sa pag-pull out ng mga mabahong karne at saka paglilinis doon sa bodega. Apo. Senator Rafi, as soon po as ma-receive po yung information, yung complaint po kanina, an hour ago, pupunta po agad ng sanitation inspector. So, yung sanitation inspector po is to check po yung situation on the ground at ma-check na. So in other words, inaction na ng engineer. Alright. Sige po, engineer. Tama yan. Yung taga Bureau of Customs papunta na doon sa area at punta na rin po kayo para meron pong coordination, magtulungan sa paglinis po doon sa bodega. Attorney Marunilla? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So pupunta po doon yung taga Manila City Hall Sanitation Department. Makipagtulungan na lang po kayo sa kanila para linisin po at alisin po yung baho. Yes, sir. Magko-coordinate na po kami at yung team namin papunta na rin po doon, sir. Okay. Maraming salamat po, Attorney Vincent Philip Marunilla, sir. Maraming salamat po. Sir. Senator, maraming salamat din po at malaking tulong po itong mga ganitong program na nabibigay ng attention sa amin. No? Yung baka mo may lapses din yung aming mga tauhan. At least po nababantayan namin at maraming salamat po ulit at makakaasa po kayo na actionan po agad. Thank you, sir. Thank you po, sir. Chairman Kagawad, okay na yan. Good assault, but we will monitor. Opo. Hopefully, bago mag 8 o'clock, tapos na yung problema. Sana po buksan nila yung nakapadlock. Kaya po nila yon. Sila nagkandado noon, sila magbubukas. Hawak nila yung susi. Opo. Sige po. Basta importante, sir, pagdating nila doon, hindi lamang pagpupulot ang gagawin, kundi maglilinis sila. Opo. Yung Bureau of Customs at saka yung City Hall, maggagawa ng sanitation, clean up.
Opo. Okay? Opo. Sige pa. Thank you Maraming po, salamat Senator. po. Thank you po. Senator. Bigay mo, sharing number mo kila chairman para kung sakaling hindi nagawa, abay bukas, yari sila. Okay? Sige po, madam. Thank you Salamat po, po. ma'am. Marami Chairman. po matutuwa sa inyo ng mga aming mga Thank you. Ay, walang ano man. constituents. Salamat po sa tiwala. Sir. Salamat. Ang may problema rito, yung mga taga Bureau of Customs Opo. na hindi lang minomonitor. Ang sabi naman, tumakas daw yung may-ari. Ano ba tumakas? Alam mo, kaya tumakas kasi yung laman ng karne sa bodega, kung magkano halaga yan, ang imumulta, mas doble pa. Okay. Kasi kaysa makulong ka, kailangan yung twice na amount niyan. Kaya sabi ng mayari, wak ka nga. Alis ako. Alis na lang ako. Ako tago na lang kaysa Bayad. magmumulta. Karamihan ganun eh. Kunyari, ang halaga ng karne sa bodega, Opo. kunyari na lang, 1 million. Kasi smuggle dyan eh. Aba, buti sana kung 2 million ang pinagod nyo kami, 3 million. Kung hindi, kulong ka pa. Nalugi na nga ako dun sa karne na binulok nyo, tapos hihingan nyo pa ako. Usually, ganon yung. Hindi naman palagi, pero kadalasan, ganon yung naging practice. Diba? At buti na lang, yung kataas-taasan sa Bureau of Customs, sabi si Commissioner Rubio, di niya alam na ganon pala nangyari and they will investigate. At kung ano yung mga lapses na yon, action na nila. At tuturuan nila yung kanilang mga tauhan kung paano gawin tama ang kanilang trabaho.